So, magandang hapon sa inyong lahat. Ngayon ay babalik naman tayo sa ating topic dito sa ating Laravel, kung saan natapos tayo dun sa part 8 dun sa pag-create ng add, edit, delete dito sa type of calamity. So, gagawin natin yung barangay information, yung iba pang part nito. Pero, ang gagawin muna natin, bago natin gawin yung ibang part na to, is gawin na natin yung authentication, kung saan ibubukan natin yung admin tsaka yung user. So, gamit yung kanilang rule. So, kung admin ka, pag nag-login ka, so matidetect yun. Pag nag-login ka, pupunta ka sa dito, sa dashboard ng admin. Pag user ka, pag login mo, dapat mapupunta ka sa dashboard ng user. Kung user yung nag-login. So, yun. Gawin natin yun, yung part na yun. Bago kasi gumawa tayo dito muna ng crude, tinesting lang natin kung makakagawa tayo dito. Kung nakapag-add, edit, delete tayo. Tinest lang natin dito sa calamity. Sorry, medyo pause ako. Pero yun. So, ayun, simulan natin. Kasi nakaputol tayo kasi, ayun nga, pumunta kami. Nagbakasin muna kami dahil, yun nga, November 1. Dalaw muna sa cementerio. Yun. Ayun na, simulan na natin. Gawin muna natin yung authentication na ito. So, next natin is X ko lang tong NB. Ang gawin natin is open lang ako ng bagong terminal. Need natin tong install. Yung PHP Artisan make middleware. So, maano mo naman yung middleware na yun eh. Maano kung saan. Mayroon naman to sa document ng Laravel. So, punta ka lang sa document ng Laravel dito. Kung paano mag-ano ng middleware. Pwede mo isang i-search. Middleware. So, yan. So, ang ibig sabihin pong middleware na to, ito ang dahilan para mabukod natin si admin tsaka si user, at for ano na rin, security purpose na rin yung naging ano niya. So, once na may isang ano is, kunwari, sumorkat siya dito agad sa calamity type. So, ang tulong kasi ng middleware, ibabalikan niya sa login kung hindi ka naka-login. So, yun, malaki rin tulong ng middleware. Separate natin. So, ganyan yung mga ng middleware. Pwede yung basa-basahin dito yung ano ng middleware. Ayan o. So, ganito. So, ayan. Yan, pwede may copy or sige. Yan. Pero pwede tayo mag-create ng sarili nating middleware. So, ang ilagay lang natin is middleware tapos check rule. Yun lang ang ipapangalan natin dito sa ating gagawin middleware. So, enter lang natin. So, ayan. So, saan may kita yung ginawa nating middleware? So, hanin mo natin dito. I-close mo natin yung resources. Punta tayo sa app. HTTP. So, ito yung pagka ano itong HTTP, ito middleware. So, saan yung ginawa natin? Ito yung check rule. Ito yung middleware na ginawa natin. So, yan. So, gagamitin natin yan mamaya. So, ang ginawa kasi natin nakaraan is nag-migrate na agad tayo dito sa user. So, ayan. So, ito yung default nung migrate nating table. So, ang gawin ko muna is i-delete ko muna to. Temporary, delete muna natin. So, operation, drop ko lang yung table na to. So, mawala na yung ating user pag delete na natin. So, wala na yung users table natin. So, gagawa tayo ng customize dito sa punta lang tayo dito sa database. So, punta tayo dito sa migration. Punta ulit tayo dun sa user. So, ito yung pinakaunahan ng table na to. So, wait lang natin, naglo-loading. So, ito yung default nya, di ba? So, pag migrate nyo, yun yung dinilete natin table. So, gawin natin is, ganito yung magiging style natin. Wait. Oy, yan. Yan ang natin. I-drag ko lang papunta. So, need natin yung ganito. So, name. So, ano ko lang. Pwede ko lang may type.
sige, ano na natin, copy natin, paste natin. Saan natin paste? Dito sa name. Yan. So, image, maglagay tayo ng image para sunod. Pwede natin i-update yung ating profile. So, phone, maglagay na rin tayo ng phone. Dito. Sa image. So, pwede namang cellphone na lang. Cellphone number. So, cellphone number. So, ganyan na lang, cellphone number. Next naman natin is yung email, tapos timestamp, tapos need natin tong rule na to, yung isa na to. So, need natin itong part na to. So, itong rule na to, ito ang pinakamalagang rule na to is kung nag-login nga si admin, kung admin siya, nilagay niya admin is admin na dashboard lang siya pupunta. So, pag user sa ito, kaya kailangan natin tong part na to. So, i-default lang natin siya sa user. Ito, i-default lang natin. Tapos, next natin is ito. Kailangan natin to. So, ayan. Is natin. So, check nyo na lang. Tingnan nyo na lang. So, tagalan ko lang ng konti. So, ayan. So, dinilit ko muna yung table na user o drenap ko muna para i-customize ulit natin or dagdagan natin yung ibang kailangan natin. Next naman natin is so password, wala na. So yun lang muna. Tapos save ko lang. Yan ako mo ulit PHP Artisan migrate ko ulit. Migrate. PHP Artisan migrate. So migrate ulit natin. So nothing migrate. PHP Artisan migrate. So, nothing migrate. Hindi siya nag-migrate. Info, nothing migrate. PHP Artisan. Nothing migrate. Bakit nothing migrate? Check muna natin. PHP Artisan. So, punta natin dito. Pwede may search ng migrate. Yan. Migrate again. So, yan. Pwede mong i-ano tong PHP Artisan migrate. Refresh. Yan. Yan. Copy. Copy mo lang. Paste mo dito. So, kasi dinilit ko yung table, di ba? So, i-refresh muna natin. Yan. So, ayan. So, ganun lang. Kasi dinilit ko yung table. So, ang yan o, PHP Artisan migrate refresh. So, tingnan natin kung punta na dito. So, ayan yung table. So, ayan. Check natin yung user na table. So, ayan na, diba? ID, name, image, cellphone number, email. So, ayan na yung rule, status. So, kapag inano mo siya, pinunta mo sa instructor, saan yan? Instructors. So, tingnan mo dito. Kapag inano natin yung ating rule, ayun, so ito siya, naka-enum. So, ayan. So, ayan. Naka-default siya sa user. So, yung isa, enum din na active or inactive. So, naka-default siya sa active. So, ito yung part na to. So, dineport natin siya sa user. Dineport natin siya sa active. So, yung ito, tsaka itong user, tsaka yung active, dito siya nakikita sa default. So, itong enum na to, tsaka itong enum din sa active. So, ito yung part na to. So, ayan yun. So, ayan, hanggawa na natin. So, need natin ngang ihiwala yung admin sa user. So, yun yung goal natin. So, kasi ito, nag-create lang muna kasi tayo. Wala pa tong, inano muna natin yung login, tsaka registration. So, ayun. Kasi nag-migrate na tayo kanina. Ay, nag-migrate. Gumawa na tayo ng middleware. Di ba? So, yung, ito. Gumawa na tayo dito ng close mo natin database. Gumawa na tayo dito ng middleware. So, ito yung check rule. So, next naman natin, saan naman tayo pupunta? After natin gumawa itong check rule. So, nasa inyo na lang kung ano yung pangalan nyo. Gusto nyo yung pangalan is middleware, ganun.
rule. Basta nasa inyo na yan. So, next naman natin, punta naman tayo dito sa kernel. So, need naman natin pumunta dito sa kernel. So, anong ilalagay natin dito sa kernel? So, copy lang natin to. Yung auth na to. Copy natin. Paste natin dito. Oops, wait lang. Hindi siya na-copy. Copy. Copy. Tapos, paste lang natin. So, pangalanan lang natin ng rule. So, ito, yung authenticate na to, tatawagin natin yung class na, anong tatawagin natin dito? Anong ilalagay natin dito sa authenticate class? Ang tatawagin natin dyan is yung check rule. Itong class na to, ito to. So, copy natin to. Tandaan nyo ha. So, nasa loob siya ng middleware, yung pangalawa. Tawagin natin yung class na to, yung check rule na yon. Punta tayo ng kernel, paste natin dito. Yan, dyan natin i-paste. So, ayan, mayroon na tayong. Next naman natin is, anong sunod natin? Ang sunod naman natin is, punta naman ulit tayo dito sa check rule. So, save lang natin, baka din na save. Punta tayo dito. Need natin, gumawa ng, para kapag nag-login yung user at admin, kapag mali, hindi match yung rule nila, ito tinutukoy natin. So, wala pa kasi. Wala pa tayong data dito. Ang bagal. So, kung yung rule niya, dito, itong rule na to, mayroon tong, nandito. Ito yung rule na to. So, mayroon niyang admin tsaka user dyan. So, kapag nag-login siya, kung hindi match dyan sa rule niya, kung na admin, hindi siya, or user, wala dyan, kunwari, nag-login siya sa wala dyan. So, ibabalik siya doon sa login part. So, ang next naman natin is, kailangan nating ilagay yung rule. So, nasa inyo na yun kung anong variable yung ilalagay niyo dyan. Tapos, ang itatype naman natin ito, if, magagawa tayo ng condition. Tapos, copy lang natin itong request, or i-type nyo na lang, if request, if request equals to user. So, ito yung pinaka, parang itong user na to, parang tinatawag natin tong table na to. So, parang, doon, naka-singular na yun. Walang S, di ba? So, yun, So, hindi na kailangan ilagay yung ganyan. So, pwedeng ganyan, mababasa na yan. Matic na yan. So, ano lang natin, tawagin natin yung, sa loob ng table na yan, tawagin natin yung rule na to. So, ito, tawagin natin yung rule. So, yan, tawagin natin. Not equals, naglalag ako. Naglalag yung naglalag yung ating Visual Studio. Equals to, so, call natin yung, so, yan, nag-ano na. Call natin tong ginawa natin variable. Dito. Tapos, yun nga, ilagay natin dito. I-return niya ngayon sa login. Redirect. Ngayon, i-redirect natin siya sa login. Once na mali yung kanyang rule. Yung admin or user. So, saan natin siya ilagay natin dito? Yung login. Ayan. Ayan natin. Babalik natin siya kung mali yung tinype niya. Or, mali yung nilagin niya. Ibabalik natin siya. Ito, dito natin siya ibabalik. Tinutukoy natin ito. Dito natin siya ibabalik. Yan. Yan. Dito natin siya ibabalik. Mabagal, sensya na. Yan. Dito natin siya ibabalik sa login. Pinuprint natin. Yan. Next naman natin, ang gawin naman natin is yung, punta muna tayo dito sa web. Dito sa web. Saan may kita tong web na to? Ito to. Dito sa, close muna natin ulit yung apps para malaman ng iba. So, ito, routes. Open yung tong routes na folder. Punta kayo dito sa web. Yan, ito na yung web na open ko na. So, inano ko lang kung saan may kita yung web na yan. So, gagawa na tayo dito ng middleware para ibukod natin yung admin, tapos ibubukod din natin yung user. So, yan. So, pwede na siguro natin to copy. Copy ko lang sa atin yung admin So, dito muna natin i-paste. Lagyan natin for admin
dashboard. Yan. Lagyan natin dito end. Yan. So ano ko lang, tanggalin ko lang muna yung mga yan. So ang yan na natin dito is need natin siyang ano ko muna, tanggalin ko muna to part na to. So ang ilalagay natin dyan is punta na tayo ng, maglagay lang tayo na parang so ganito array auth, kasi marami tayong ilalagay dyan eh. So una natin ilagay is yung auth. So saan may kita yung auth na yan? Dito sa kernel. Ito natawag muna natin to part na to. So ito mahalaga yung auth, lagay natin dyan. Next, after ng auth, ano ilalagay natin? Next na natin yung rule. So saan galing itong rule? Dito naman ulit sa kernel. Ito, diba? So para alam nyo saan ang pinagtatawag natin yan. So ilagay natin or yung rule din doon sa ito, ang rule na to. So ilagay natin dyan, rule nya is for admin lang to. Lahat ng part na to is for admin lang. Part na to for admin only. So gawa naman tayo ng isa. Gawa tayo ng isa for user. Ganyan lang muna natin default for user. So papalitan natin to ng user. So para yung rule nya dito ma-detect kung may data nito admin or user. So ayan, wala pa tayong nilagay ng data. So ayan, ngayon pwede na natin i-cut lahat ng to. Ito itong ginawa natin. Pwede natin i-cut sa loob ng, kasi itong mga ginawa natin na to for admin, di ba? So pwede natin paste yan. So na naiintindihan nyo, pinasok na natin doon sa loob para saklaw na ng middleware yan. Ganyan lang natin. So yan, pinisa natin sa part ng admin. So ayan, kasi puro admin lang naman. So user, so yan, napasok na natin dito sa middleware. So ano niyan, safe na yan lahat ng part na to. Tapos pag login ng user, so rerekta muna siya dito sa dashboard na to. So ang di-default na lang muna natin ulit. So gagawa tayo ng default. Ang default natin katulad ng nakaraan is yung login lang muna yung default natin. Paste tayo. Default muna natin is auth. Pwede naman auth. Auth login. So ayan muna ang ating default. Ba't nag-error to? So get route. So lagyan natin ng ganyan, login out get. So bakit siya nag-error? So yun, check muna natin dito. So ayan, di ba? Napunta siya sa login kasi ito yung pinaka-default natin. Once na nag-login siya, kung anong role niya dito, kunwari admin or user, so doon siya papasok. Di ba? So ayan. Pero ang gawin mo, basta yan lang muna ang ating gagawin. So check natin baka hindi so yan, nag-record ba? Wait lang So ayan, next naman natin is yung punta naman tayo dun sa i-close ko muna apps ulit. Punta naman tayo dito sa apps ulit. Apps HTTP. So close muna natin yung middleware. Controller, pasok kayo dito sa controller, tapos dito naman kayo sa auth. So saan tayo pupunta dito? Pupunta tayo dito sa authenticate session controller. So punta naman tayo dito. So dito sa part na to is dito natin lalagay yung kung admin siya or user. So need natin siya. So magko-condition tayo dito if, so kasi sobrang halaga nito yung mga part na to, need nyo talaga siyang matutunan to. So wait lang, siguro dito tayo, dito sa part na to, if dito tayo mag-condition
if request, ano lang natin to, request na to, copy natin or type mo na lang. So, tinatamad ako mag-type. If request equals to user again, user ulit. So yan, i-ulit natin yung table na yan, user, tapos yung rule equals to admin. Wait lang, naglag ulit ng aking Visual Studio. Wait lang natin. Ayun, huwag niyo kalimutan subscribe mga lods. So ayan, oops, umexit natin Visual Studio. Nangyari dito, ano ba itong Visual Studio na to? Nagloko pa. Nangyari Visual Studio, nangyari sa'yo, ikaw maano. So ano ulit natin, andyan pa ba yun? Nawala nga siya. Artisan serve, taas na siguro nito. Wala, naglalag. Serve, wait lang natin ha, naglalag yung ating Visual Studio eh. Bigla umexit, so enter natin. Wala siya, naglag. So ayan, balik ulit natin. Natin ko na ano na. So ayan, hindi ko alam kung bakit biglang naglag. So ayan, balik ulit tayo dito. Dito tayo natapos. Umano kasi, nagluloko kasi yung ating Visual Studio. Tapos ayan, equals to admin. So ang tinutukoy nitong part na to, dito ulit sa ating table, kung may laman dyan na admin or user. So for admin lang muna itong condition na to. Ito ang ginawa natin. So ngayon, ang part na yan is lagyan natin ng return. Lagyan natin ng return. Return redirect. I-redirect natin siya sa sa table. Tatawagin ulit natin yung doon sa web intended. So lagyan natin ng intended. Tawagin natin yung nangyari. Asan na yun? Ba't ako napunta dito? Yun, napunta ako dun So intended, yan natin ang ganito. So ang tatawagin natin is itong part na to. Dito natin siya. So wala siya. So ganito na lang muna natin lagay. Gawa lang tayo muna ng routes. Gawa lang tayo ng sample na routes. Tawagin natin to. So gawin lang natin tong halimbawa admin, and yun natin admin dashboard. So diyan siya pupunta. Gusto natin dito pumunta, admin dashboard, home. Sample lang yan. Gawa tayo dito. So view natin yung admin dashboard. So yan. So gawa tayo dito ng admin dashboard. Siguro ano lang muna para hindi nakakalito, admin home na lang kasi may admin dashboard na tayo. So dito natin siya ipunta, admin home. So yan, punta natin dyan. So gagawa tayo ng routes dito mamaya. So dito natin siya balak ipunta. So tawagin mo natin to, itong part na to. Copy lang natin. Copy natin tapos paste natin dito. Yan, dyan natin siya ipunta. Re-redirect. Pag nag-login si admin, tama naman yung kanyang nilogin. Dito natin sa i-redirect ipasok. So sample lang muna yan So yan, gawa lang muna natin ng. So gawa tayo muna dito. Gawa muna tayo. Copy. Punta lang tayo sa admin controller. So pinakaunahan na lang natin lagay. So saan natin siya banda ilagay? So dito na lang muna siya. Gawa lang tayo ng public function. Test lang muna natin kung papasok. So paste, ay natin. Gawa tayo itong ng view. Return pala, return
Turn view. So, gawa tayo ng admin. Sa loob na admin, gawin muna natin ang home. So, wala pa tayong ginawa niyan. So, copy lang natin to. Copy. Gawa muna tayo temporary dito sa close natin yung apps. Punta muna tayo dito sa resources. Punta muna tayo dito sa views. Sa admin, gawa tayo temporary ng home.blade.php. Home.blade. So, enter. So, HTML. Wala ba? Wala, ayaw HTML. So, ayun na lang. Gawin natin ng X1. At ayaw niya mag-detect ng. So, welcome dashboard. Admin dashboard. So, yan lang muna. Temporary lang. So, gawa tayo ng ganyan. So, once na nag-login siya, tama yung nilogin niya sa admin, i-rerecta natin siya dito sa home plate. So, sana intindihan nyo. Oops. Saan yung ginawa natin sa web? Dikit-dikit nga natin. So, ayan. Tapos, authenticate. So, next naman natin is, kailangan natin mag-else. Tapos, copy lang muna natin to. Paste natin dito. Paste natin dyan. So, anong ilalagay naman natin dito? Kailangan natin ilagay yung user. So, gawa tayo ng nangyari. So, wala kasi siya ng ganito. Masyado siyang sensitive. Gawa naman tayo ng user. So, para sa user. Wala pa tayong ginawa. Gawa lang tayo temporary na user. So, punta tayo. Close mo natin yung app. Punta ulit tayo dito sa resource. View. Kasi mayroon na tayong ginawang admin folder. Gawa tayo temporary for click mo na. Gawa tayo dyan ng folder for user. So, yan. Mayroon ng admin. Mayroon ng user. So, temporary. Gawa tayo. Tapos, gawa tayo ng home. Home.blade.php. Oops. Tapos lagay natin ulit ng X1. H1. So, welcome user. Naglalag talaga user dashboard. Temporary, ganyan lang muna. Naglalag yung Visual Studio ko So, yan. Once na nag-login siya, at na-detect niya dito is user, re-recta siya dito. So, wala pa tayong ginawang katulad ng ganito. Gawa tayo ulit dito sa web. Punta tayo dito sa web. So, gawa tayo ng ganito. Copy ko lang yan. Paste natin dito. Wala pa tayong ginawa para sa user. Paste natin dyan. Tapos palitan natin ng user. So, gawin natin ng user. Tapos user. So, ayan. Ayan lang muna. Ay, gagawa pa tayo ng isang controller para sa user. Ayan, gawa tayo. Tingnan natin dito. Mayroon ng default na user. So, admin, profile. So, gawa tayo ng para sa user. PHP artisan make. Paano gumawa ng controller? Make controller. So, pwede kayo magpunta ulit dito sa Laravel kung hindi kayo marunong kung paano gumawa ng panibagong controller. So, can you search dito controller. Yan. Controller route. So, ayan. Pupunta ka naman yan dito. Ba't nasa pinaka-ano agad ako? So, kaya lagay nyo make controller. Minsan kasi ay lumabas kaya nasa pinaka-ano na agad ako. So, pwede niya. Ay, ba't tayo lumabas nung may controller? Kisa make PHP artisan. Baka nga sa pinakababa.
So wala tayong makita. So ayan, kung mag-error naman yan. So ganito lang magawa ng may controller, user controller muna. So kapag kunwari mayroong folder, ipasok niyo yung maglalagay kayo, gusto niyo ipasok yung controller sa loob ng folder, pwede kayo maglagay ng kunwari or ang nilagay siguro natin dito, kunwari backend yan. Tapos ilagay mo yung controller dito. So yan kunwari user controller yung ganun. User controller yung ganun. Gusto niyo ipasok sa isang folder. So ganyan. So itong backend na to, ito yung pinaka folder natin sakali. Pero ayaw ko ilagay sa isang folder. So gusto ko ganyan lang. So enter natin. So yun, nakagawa na tayo ng controller for user kasi mayroon tayong ginawa dito. So saan ulit nakikita yan? Yung controller ginawa dito sa app, HTTP sa controller. So mayroon tayong user. So mayroon kasi tayong admin. Mayroon, ito naman yung bago natin ginawa, yung user. So ano ulit gagawin? Copy lang natin to, or i-type nyo, copy natin to. Kailangan natin tawagin to sa web. Paste natin dito sa top. So una natin gagawin is ilagay mo natin tong use, paste natin dyan. Next naman natin is lagyan natin ng ganyan. Tapos punta ulit tayo sa user, kunin lang natin class or copy, or i-type nyo na lang copy para mabilis. Paste natin dito. So kailangan natin kasi to gamitin natin tong class na to, yung controller na to. Copy natin yan, paste natin dito kasi gusto natin for user naman lahat to, para lang sa user to. So copy natin tong part na to. Kailangan natin tong ilagay dito sa auth. Meron na pala tayong ginawa yan. Basta yun yung part na yan. So yan. So ito naman, kailangan din natin tanggalin lang yung default doon na dashboard. So punta na natin route service provider na to. Saan may kita to? Dito may kita yan sa ano lang natin HTTP. Dito provider. So ayan. So ito yung pinakababa, route service provider. So ang default kasi dito dashboard. Try lang muna natin i-ganyan lang. So ayan, ganyan lang. So yun, medyo gusto niyo yung ating settings. So punta muna tayo, at least nakapunta naman sa login. Ito login, mag-sign up muna tayo. So natin Junel Toledo mail@gmail.com 1, 2, 3, 4, 5, 6 ay ano po 8 78 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So register mo natin. So ayan, checkan muna natin kung pumasok. So ayan, pumasok, pero wala yung, siyempre hindi naman natin nilagay, wala yung user niya enroll. Automatic nilalagay niya naman pala. So gawa naman tayo ulit ng isa for admin. Refresh lang natin kasi ayun, pinasok naman pala niya yung role, ayun, yung user tsaka yung active. Kasi default pala yung ginawa natin dito, hindi naman talaga tunay na ipinasok yan kasi naglagay tayo dito ng default, ayun, user tsaka active. So automatic ilalabas niya yung user tsaka active na yan. Wait lang, punta ulit tayo sa register. So ano lang natin, medyo ayan ako lang, clear ano ko lang para magamit ulit natin. So ulit, so yan, sign up ulit. Sabihin natin admin, for admin lang naman to, admin. Sabihin natin dyan duo na lang, dyan duo. So for admin to kasi dyan. So yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So register natin si, para to naman kay admin, para pag nag-login siya mamaya mapunta siya sa admin. So ang bagal, check na natin dito kung pumasok. Bagal na. So ayan,
Dito bagal eh. So dito, pumasok na. Pero papalitan natin ng yung si John Duo ng palitan natin dito ng admin. So ayan. So ayan, meron na. Pag nag-login si John, dapat admin papasok sa part na. So ayan oh. Pumasok siya, di ba? Dito sa part ng admin. So punta lang tayo dito sa dashboard. So logout muna natin si John Duo. Logout lang natin. So ayan. Pwede may shortcut yun. Ayun, sana naintindihan nyo. Pero try ulit natin ilagin. So ang admin ba yun? Si John Duo, admin. Tapos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So try natin. Ay, wala pa ata tayong ginawa para sa user. Diba? Sorry. Wait lang ha. Punta tayo dito sa user. Para sure. So, admin. Wala pa ata tayong ginawang ganito. Yan. So, ito tinutukoy natin sa web. So, user. Wala tayong ginawa pang ganito. So, copy natin to. Ito nilang copy natin. Copy. Tapos, punta tayo sa dito sa app. Ulit. App. Ano natin yung app na to. App. Tapos, user. Gawa tayo ng function. Public function. Paste natin dito. So, gawa tayo for user. So, ano natin is return user, return view user. So, ayan, napansin nyo, automatic na de-detect nyo na agad. So, ayan. So, itong user na to, ito yung folder doon sa saan nga ulit? Dito sa resource view, yung folder na user, tapos itong home. So, ayan, welcome user dashboard. Once na nag-login si user, dito siya mapupunta. Once na nag-login si admin, doon siya sa isa mapupunta dito. Home. So, test lang muna natin. So, dalawa na, hiwalay na yung user, hiwalay na yung puro admin. So, check muna natin kung legit. Mali mo, mali. So, admin, pasok muna tayo kay admin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, admin yung role niya, di ba? So, dapat pumasok siya sa admin. So, lagyan nga natin. So, di ba, pumasok sa admin. Pero dapat hindi siya dito dapat siya pumunta eh. Sa admin home. Baka nilagay natin kasi natin dito. Hindi, tama naman. Admin home. Parang pumunta siya dito sa part na to. Save muna natin. Check muna natin yung ating ito part na to. Intended. Yan ano muna natin. Clear ano muna natin to. Clear kasi muna natin. So ayan. Punta naman login yan. Check muna natin yung admin. Bakit hindi siya pumunta dun sa welcome? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So dito siya pumunta. Check muna natin. So pag admin siya, pumunta dun sa admin rule. So yun naman, ano naman natin yung rule. Intended redirect. So admin home. Check muna natin dito. Baka so admin home. Ang nangyari, dito siya pumunta. Saan ba siya pumunta? Admin calamity type view. Oops. Hanapin muna natin yung admin. So parang dito siya pumunta eh. Sa part na to. Hindi siya pumunta dito. Bakit kaya? Hindi nating malaman mga sir. So check muna natin kung pupunta naman siya sa ano. Ayan naman natin yung dashboard. Logout muna tayo si John Duo. Try nga natin i-login yung try naman natin tong i-login yung si Nel kung saan siya pupunta.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, bagal. So, hindi siya, wala siyang napuntahan. User intended, tama, redirect to the user tsaka home. Hindi niya na-detect yung ito, yung part na to, yung user home. Get user home rule, rule naman user. So sa ano, hindi niya na-detect. Ba't siya bumalik ng login? Hindi niya na-detect yung user. So ayun, ikakat ko muna, aanin ko muna kung bakit. So i-reviewin ko muna saglit. So ayun, at least nakagawa na tayo sa part na yun. So kakat ko muna. Maraming salamat. So baybayan nyo lang yung part, yung kasunod nito.